Maraming senior ngayon ang nagtaka na, bakit ang mga bata noon na kumakain ng simpleng pandesal ay umabot ng 80 anyos pero ngayon, sa dami ng pagpipilian, mas marami ang may sakit. Ang totoo, hindi lahat ng tinapay masama. May 5 uri ng tinapay na sinusuportahan ng agham, hindi mahal, hindi imported, mga tinapay lang na makikita mo sa palengke pero may taglay na kakayahang magpahaba ng buhay, magpalakas ng katawan, at magpigil sa mga sakit na kadalasang tumama sa mga senior. Hindi mo kailangang mag-invest sa mamahaling health supplements o pumunta sa doktor ng madalas. Ang sagot ay nasa harap mo lang, sa tamang pagpili ng tinapay na kakainin mo araw-araw. Samahan mo ako hanggang dulo dahil may 2 bonus na tinapay na baka sila pa ang pinakamabisang kakampi mo sa pang-araw-araw na laban sa pagtanda. Anong tinapay ang madalas mong kainin ngayon? Nakakatulong ba ito sa katawan mo? Ibahagi mo sa comments. Whole wheat bread, ang tinapay ng himaymay. Sa mga Pilipinong nakasanayan ang maputing pandesal, tila kakaiba ang whole wheat bread. Medyo magaspang, hindi masyadong matamis, at para sa iba ay masama ang lasa. Pero kung alam mo lang ang taglay nitong lakas, baka ito na ang piliin mo bukas na umaga. Ang whole wheat bread ay hindi gawa sa pinong harina tulad ng puting tinapay. Sa halip, ito ay mula sa buong butil ng trigo, kasama ang himaymay, bran at germ. Mga bahaging mayaman sa fiber, vitamina B, magnesium, zinc at antioxidants. Sa madaling salita, hindi lang ito tinapay, isa itong natural na health booster para sa mga senior. Isa sa pangunahing benepisyo nito ay ang fiber. Sa pagtanda, bumabagal ang panunaw natin. Maraming senior ang nahihirapan sa regular na pagdumi, madalas makaramdam ng kabag o hirap sa tiyan. Ang fiber ay tumutulong para mapabilis ang galaw ng bituka, maayos ang panunaw at maiwasan ang constipation. Higit pa rito, ang fiber ay tumutulong din sa pagkontrol ng blood sugar. Ayon sa mga pag-aral sa Journal of Nutrition, ang regular na pagkain ng whole grain bread ay nakakatulong para maiwasan ang biglang pagtaas ng blood sugar. May mababang glycemic index ito kaya mas anti-unti ang epekto sa asukal sa dugo. Hindi rin may kakaila ang epekto nito sa pampababa ng kolesterol. Ang soluble fiber na taglay ng whole grain ay tumutulong para mahigop ang excess cholesterol sa dugo, ang siyang nagdudulot ng pagbabara sa ugat at alta presyon. Sa ganitong paraan, nakakatulong ito sa kalusugan ng puso. May kilala akong matandang babae sa Kabat, si Aling Lita, 78 anyos. Simula raw ng palitan niya ang kanyang almusal na puting tinapay sa whole wheat sandwich na may kamatis at itlog, naging mas regular ang kanyang pagdumi. Hindi na siya madaling mapagod sa pamamalengke at mas bihira na ang pananakit ng kasukasuan. Kung inisip mo na mahal ang ganitong tinapay, mag-isip ka muli. Ngayon, maraming lokal na panaderya sa Pilipinas ang nagbebenta ng whole wheat pandesal o wheat tasty bread sa abot kayang halaga. May iba pang gumagawa nito sa bahay gamit ang lokal na trigo at kaunting olive oil. Sa ating edad, hindi na luho ang pagiging maalaga sa sarili. Bawat kagat ng whole wheat bread ay may kasamang pangakong dagdag enerhiya, mas maayos na panunaw at proteksyon sa puso at utak. Malunggay bread, ang lonsyang ginto para sa senior. Kung ang whole wheat bread ay tinapay ng himaymay, ang malunggay bread naman ay tinapay ng lonsyang ginto. Sa bawat sulok ng Pilipinas, makikita mo ang halamang malunggay sa bakuran, sa paso o sa gilid ng kalsada. Abot kamay, ngunit sa ilalim ng simpleng dahon nito ay nakatago ang yaman na hindi matutumbasan na imported na bitamina. Ang malunggay ay tinaguriang miracle tree hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. May taglay itong calcium, potassium, iron, vitamina A, C at E sa itong natural na multivitamin na kapag isinama sa tinapay ay nagiging pagkain na hindi lang pampabusog kundi pang-repair at pampananggalang sa katawan. Sa paglagay ng malunggay sa tinapay, hindi mo lang pinapaganda ang kulay ng almusal mo, pinapalakas mo ang buto mo. Ayon sa mga pag-aral sa Food Chemistry Journal, ang calcium na galing sa malunggay ay madaling ma-absorb ng katawan kumpara sa ibang synthetic supplements. Para sa mga senior na prone sa osteoporosis, ang malunggay bread ay pwedeng gawing pang-araw-araw na sandeta laban sa panlalambot ng buto at pananakit ng kasukasuan. Bukod dito, taglay din na malunggay ang anti-inflammatory compounds na tumutulong sa pagbabawas ng pamamaga sa katawan. Kung ikaw ay laging sumasakit ang tuhod, likod o batok, malamang may inflammation ka na hindi mo namamalayan. Ang regular na pagkain ng tinapay na may malunggay ay makatutulong para ito'y anti-unting maibsan. Isang senior sa Iloilo, si Mang Ernesto, 74 na anyos, ang deti hindi makalakad na matagal sa palengke. Madalas sumasakit ang tuhod niya lalo na tuwing umuulan. Ngunit nang masama siya sa feeding program ng barangay kung saan ang pemerienda ay malunggay pandesal, napansin niya ang unti-unting pagbabago. Mas magaan sa pakiramdam, hindi ako parang laging pagod, wika niya.
Ang vitamina C sa malunggay bread ay tumutulong din sa immune system. Lalo na sa panahon ngayon, mahalaga na ang senior ay hindi madaling kapitan ng trangkaso, ubo o impeksyon. At ang iron nito ay napakahalaga para sa masiglang dugo. Ang kagandahan pa nito, hindi mo kailangang gumastos na malaki. Maraming panaderya ng gayon sa Pilipinas ang gumagawa ng malunggay pandesal. At kung gusto mong sabukan sa bahay, madali lang din kumuha lang ng blanched malunggay leaves, haluan ng whole wheat flour at konting saging o honey bilang pampatamis. Sa bawat kagat na malunggay bread, isipin mong may kasamang pag-alaga. Hindi lang ito tinapay, ito'y paalala ng ating kultura na malasakit. Kamote bread, ang simpleng gawa pero malakas ang epekto. Bago pa nauso ang mga tinapay sa kahon, bago pa naimbento ang mga estilong Pranses o Italiano, may isa ng pagkain ang nakagisnan na maraming Pilipino, kamote. Mura, masustansya, at puno ng ala-ala ng kabataan. Gayon, muling binibigyang buhay ang likas na galing ng kamote sa anyo ng kamote bread. Ang kamote ay likas na mataas sa beta-carotene na sa katawan ay nagiging bitamina ay napakahalaga nito lalo na para sa mga senior na madalas na nagkakaproblema sa paningin. Kung ikaw ay madalas nanlalabo ang mata o nahihirapang bumasa sa gabi kahit may ilaw, baka hindi mo kailangan ng bagong salamin, baka kailangan mo lang na mas tamang pagkain gaya ng kamote bread. Hindi lang mata ang natutulungan nito. Taglay rin ng kamote ang fiber, potassium at antioxidants. Tinutulungan nitong pababain ang blood pressure, ayusin ang daloy ng dugo, at panatiling malinis ang ugat ng puso. Sa isang kagat, may benepisyo sa panunaw, puso, at pag-iwas sa rayuma, 3 karaniwang suliranin na mga 6 na anyos pataas. May isang kwento mula sa Davao. Si Aling Rosa, 73 anyos, dating tindera sa palengke. Simula raw ng palitan niya ang paboritong matamis na ensaymada ng tinapay na gawa sa kamote, naging mas gaan ang pakiramdam. Hindi na ako bloated, mas gumanda ang tulog ko, anya. Isa sa dahilan kung bakit mainam ang kamote bread ay dahil ito'y may natural na tamis. Hindi mo na kailangan magdagdag ng asukal o palaman. Kaya para sa mga senior na gusto pa ring masarap ang kinakain pero iniingatan ang blood sugar, ito ang tamang alternatibo. Sa panahon gayon na ang lahat ay pabilisan at pabrik ng halos lahat ng pagkain, ang pagbabalik sa simpleng sangkap gaya ng kamote ay isang uri ng tahimik na revolusyon. Hindi mo kailangang gumastos na malaki. Minsan nasa kusina mo na ang lunas, nasa palengke, nasa bakuran. Sourdough bread, ang mabagal tunawin pero malalim ang epekto. Sa bawat panaderya sa Pilipinas, kadalasang matatagpuan ang pandesal, monay at tasti. Ngunit bihira ang sourdough bread, hindi dahil sa lasa kundi dahil hindi ito pangkaraniwan. Hindi ito minamadali, hindi rin ito basta tinapay lang. Ang sourdough ay tinapay ng tiyaga, pesensya at kalikasan. Ang sourdough bread ay likas na tinapay na hindi gumagamit ng commercial yeast. Sa halip, ito ay nililikha sa pamamagitan ng natural fermentation, isang proseso kung saan ang harina at tubig ay pinagsasama at pinababayang mabuhay sa loob ng ilang araw gamit ang natural na bakterya at yeast mula sa hangin. Ang resulta, isang tinapay na may probiotics, mababang glycemic index at mataas na mineral content. Unang benepisyo, tiyan. Maraming senior ang may problema sa panunaw, kabag, constipation, bloating o acid reflux. Dahil sa natural na probiotics na sourdough, ito ay tumutulong para mapanatiling balance ang good bacteria sa tiyan. Sa bawat kagat nito, para kang uminom ng likas na probiotic supplement pero mas masarap at mas abot kaya. Pangalawa, mabagal itong tunawin. Ang mababang glycemic index nito ay mainam para sa mga may diabetes o gustong umiwas dito. Ibig sabihin, hindi agad-agad nagtataas ng blood sugar. Kaya mas stable ang enerhiya mo sa buong araw. Pangatlo, may taglay itong iron, zinc at selenium na mahalaga para sa mga senior na madaling mapagod, may kahinaan sa katawan o madalas makalimot. Ayon sa mga pag-aral sa Nutrients Journal, ang selenium ay may papel sa pagprotekta sa cells mula sa oxidative stress, isang salik sa pagtanda. Ang kwento ni Mang Luis, 75 anyos mula Tagaytay, ay magandang halimbawa. Dati raw kahit anong kain ng regular na tinapay ay lagi siyang binobloated. Parang laging may hangin sa tiyan, sabi niya. Hanggang sa may inregalo ng sourdough bread ang kanyang pamangkin. Sa una nagduda siya sa lasa, medyo maasim, medyo bago, pero makalipas ang 2 linggo napansin niyang mas gaan sa tiyan, mas bihira ang pagsakit ng sikmura at mas maayos ang kanyang pagtulog. Tinapay na may oats, chia o seeds. Sa panahon gayon, maraming senior ang nagtataka. Ano pa ba ang pwede kong kainin na masustansya pero hindi boring? Sanay na tayo sa pandesal, sa monay, sa tasti.
Pero sa pag-usbong ng kamalayan tungkol sa nutrisyon, dumarami na rin ang panaderyang gumagawa ng mga tinapay na may dagdag na sangkap na deti hindi natin inaasahan sa isang tinapay, gaya ng oats, chia seeds o kalamansi. Unahin natin ang oats, ang sangkap na kilala sa buong mundo bilang paborito ng mga health conscious. Kapag isinama ito sa tinapay, nadaragdagan ang fiber content na siyang tumutulong para pababain ang kolesterol at gawing mas epektibo ang panunaw. Para sa mga senior na madalas constipated o laging bloated, ang oat bread ay parang simpleng solusyon sa araw-araw. May isa ring kakaibang epekto ang oats, nakakatulong ito sa blood sugar control. Ayon sa mga pag-aral sa American Journal of Clinical Nutrition, ang beta-glucan fiber sa oats ay tumutulong para dahan-dahan ang pagsipsip ng asukal sa dugo. Susunod ang chia seeds, maliit na buto pero napakalaki ng taglay na benepisyo. Mayaman ito sa omega-3 fatty acids, protein, calcium at antioxidants. Kapag isinama sa tinapay, nakakatulong ito sa pampalakas ng buto, pampatibay ng kalamnan, at panlaban sa mga free radicals na nagpapabilis ng pagtanda. At ang huling sangkap, kalamansi. Karaniwang inisip natin ang kalamansi bilang sausawan o pampalasa. Pero kapag isinama ito sa paggawa ng tinapay, nagbibigay ito ng natural na vitamina C, antibacterial benefits at hiniki na flavor. May isang senior sa Pasig, si Aling Bebang, 63 anyos. Simula na matutunan niya ang paggawa ng oats calamansi bread sa YouTube, ginawa na niya itong weekly routine. Hindi lang pampalusog, anya. Pakiramdam ko may ginagawa akong mabuti para sa sarili ko. Duhat bread ang lila na tagumpay. Minsan, ang pinakakaraniwang prutas sa ating bakuran ay siya palang pinaka-epektibong panangga sa karamdaman. Gaya ng duhat, ang prutas na kulay lila na may taglay na kakayahang maging functional ingredient sa tinapay. Ang pangunahing benepisyo ng duhat ay ang pampababa ng blood sugar. May taglay itong natural compound na tinatawag na jambolin, isang sangkap na may kakayahang pabagalin ang pagsipsip ng asukal sa dugo. Ayon sa ilang pag-aral sa Journal of Ethnopharmacology, ang regular na pagkain ng duhat ay makakatulong sa mga taong may type 2 diabetes para mapanatiling balanced ang kanilang blood glucose levels. Hindi ito gamot pero maaring maging natural na suporta sa diabetes management. Bukod sa epekto nito sa blood sugar, ang duhat ay mayaman din sa vitamina C at polyphenols, mga antioxidant na tumutulong sa pag-neutralize ng free radicals. Banana bread ang natural na pampatibay. Sa dami ng prutas sa Pilipinas, may isang hindi nawawala sa kusina ng mga Pilipino, saging. Ang banana bread ay hindi lang para sa mga social na coffee shop. Kapag ginawa sa tamang paraan, walang sobrang asukal, walang artificial na sangkap, ito ay maaring maging isa sa pinaka-epektibong functional food para sa mga senior. Una sa lahat, ang saging ay mataas sa potassium. Napakahalaga nito sa pagpapanatili na malusog na presyon ng dugo. Tumutulong itong i-regulate ang blood pressure at maiwasan ang alta presyon. Bukod dito, ang saging ay mayaman sa natural fiber. Kapag ginawa itong tinapay na may kasamang whole wheat o oat flour, mas lalong tumataas ang fiber content na siyang tumutulong sa mas regular na pagdumi at pag-iwas sa constipation. Pero ang pinakainteresanteng bahagi, ang saging ay may taglay na tryptophan, isang amino acid na tumutulong sa paggawa ng serotonin. Ito ang tinatawag na happy hormone o chemical sa utak na nagpapasaya at nagpapakalma sa atin. May kwento si Mang Eladio, 77 anyos mula Bacoor. Deti raw madalas siyang balisa sa gabi, hindi makatulog, hindi mapakali. Pero nang simulan ng kanyang apo na lutuin siya ng banana bread tuwing linggo, unti-unti raw siyang naging mas kalmado. Hindi lang dahil masarap, ani niya, kundi dahil alam kong may nagpapahalaga. 5 tinapay lang, whole wheat, malunggay, kamot, sourdough, at tinapay na may oats. Plus 2 bonus, duhat at banana bread. Hindi imported, hindi mahal, makikita mo lang sa palengke o sa bakuran. Pero ang lakas nilang ibalik ang sigla sa katawan mo. Hindi mo kailangang ubisin lahat ang vitamin sa botika. Hindi mo kailangang mag-invest sa mamahaling health drinks. Ang sagot ay nasa harap mo lang, sa simpleng pagkain na galing sa sariling lupa. Sa gintong edad, hindi pa tapos ang laban. Isa itong simula na mas matalinong pag-alaga sa sarili. Anong tinapay ang susubukan mo bukas? Anong bahagi ng katawan mo ang gusto mong palakasin? May natutunan ka? Ibahagi mo sa kaibigan, kapamilya o kapitbahay mo. May sariling karanasan. Ikwento mo sa comments. Sa bawat kwento mo, may taong natututo. Sumama sa amin para sa susunod pang kaalaman. Maraming salamat at sana sa bawat kagat mo ng tinapay bukas, maalala mong kaya mo pang lumaban ng tahimik pero buo.